Wala hindi matigil-tigil itong baha sa buong Pilipinas, lalo na diyan sa Davao at Metro Manila. Dahil pala dito, noong pagtatalakay nitong national budget ay inaano nila kay PBBM na kinukurakot daw ni PBBM yung national budget. Ngayon ay nabulgar. Ito yung tinatawag na insertion of budget na mayroong 142 billion kung saan nadawit ang pangalan ni Chis Escudero at ni Villanueva. Kaya sa karagdagang impormasyon at balita, narito ang ating ka-vlogger na si Inso Recto. Ni Chis Escudero, kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya o sa kanila. Ha? Kahit sino pa daw. Ha? Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chis Escudero, akala mo napakalinis. Ay ngayon, kumakalat ngayon ito. Ha? Mayroong kumakalat na ano ngayon. Lumabas ito sa Politico, sa politico.com.ph. Binalita na rin ngayon yan sa Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kabunyog, yan ang balita. Chis Escudero nagsingit umano ng 142 billion pesos sa 2025 budget agenda. Ibig sabihin sa programang agenda ng Bilyonaryo News Channel, yan po ang balita. Nakita ko rin yan doon sa politico.com.ph. Yan ang mainit na balita ngayong araw. Si Chis Escudero sa 2025 budget yung pinapatupad ngayon, nagsingit siya, ang tawag doon insertion. At ang halaga ng isiningit niya ay 142 billion pesos, tumataginting na 142 billion pesos. Nangunguna doon ang kanyang probinsya ng Sorsogon. Magkano kaya ang makupit nila sa 142, no? Baka yung 2 billion okay na yun, di ba? Ang nakilati na nun. Grabe. At nadamay pa dito ang pangalan ni ni Villanueva. Ito, balikan natin si Insurrecto. Kudos kay Insurrecto para sa balitang ito. Isa pa sa napaboran dyan sa insertion na yan, di umano, ay ang probinsya ni Joel Villanueva. Kaya naman pala si Joel Villanueva, ganun na lang ang kadidipinsa at kasusunod kay Escudero. So, ito, ating kumpirmahin ang balitang ito sa Bilyonaryo Channel. Hinahanap ko ang video na ito sa kanilang YouTube playlist. Kaya ito natagpuan ko, ang title pala ay Ham and Cheese Insertion. Sino kaya itong si Ham? Ito si Villanueva. At si Cheese ay si Cheese Escudero. Ito, tingnan niyo mga kababayan, pinupukol nila ito dati kay PBBM na ang laki-laki daw ng budget ng 2025. Buong budget yan ng Pilipinas. Yun pala ay 142 billion doon ay galing kay Cheese Escudero. At ayon sa kanyang paliwanag ay gagamitin daw sa flood control kasi malaki daw ang gasto sa flood control kasi gagawa ng mga dike. Ngayon, bakit binabaha ang kanyang lugar? Bakit binabaha ang Metro Manila? Bakit binabaha ang Bulacan kung saan nandun yung budget ni Villanueva? Ibig sabihin, hindi nila ginamit. Kasi sasabihin lang nila na ganyan talaga pag uulan, babaha. Ay nako. Kaya bumabaha kasi walang malalaking drainage na bago. Dito nga sa lugar namin, pinapalitan na yung mga lumang drainage ng malalaki. Diyan sa Metro Manila, lalo na diyan sa malalaking syudad, kahit sa Davao, Baluarte ni Digong, walang magandang drainage kaya bumabaha. Ibig sabihin, ang budget sa flood control ay hindi ginastos ng maayos. Yan ang katotohanan. So ito na, Bilyonaryo Channel at Ham and Cheese Insertion ang title nito. Atin panoorin. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Avante Radio. Ito na Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga panulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayon. Grabe no, bumabaha talaga ang Metro Manila. Ititirik yung mga sasakyan dyan. Grabe. Ganito na ito talaga noon na bumabaha kapag umuulan ng malakas at matagal. Pero merong solusyon dyan. Kapag may totoong flood control, papalitan yung mga lumang mga culvert, gagawa ng malalaking kanal. Di ba? Kaya nga bilyon-bilyon ang gastos para sa flood control pero hindi ginastos meron lang pinapakita na kunwari may ginagawa sila diyan. Pero yun pala hindi talaga nililinis lang Nililinis lang yung imburnal, hindi talaga pinapalitan yung culvert ng malalaki. Kaya nagkakaganito na. Ayan kaya noong paglabas nitong budget, pinupukol nila kay Romualdez at kay PBBM na nanakawin daw ni Romualdez at ni PBBM dahil malaki ang budget. Yun pala 142 billion ngayon nasilip na ay siningit pala na budget yan ni Chis Escudero. At ang iba niyan ay merong parte diyan si Villanueva. Yun yung sabi dito sa balita. Kaya kasalanan sa mamamayan, napakalaking kasalanan Kaya dapat na tanggalin ng Senado. Merong ngayon merong motion ngayon ang Supreme Court na buwagin na ang Senado. Yun, nabalitaan ko yun na bubuwagin na ang Senado, yan ang plano ng Supreme Court. Kaya nga pinatawag yung 18 kasenador na mga DDS. 18 na pala sila ngayon ng mga DDS, pinatawag sa Senado dahil sa hindi nila pag-aksyon ng impeachment ni BP Sara. Pinapatagal nila Kaya nakikita na ng Supreme Court na majority pala 18 na, hindi lang 13 kasi Senado ay pro Duterte, pro Sara na. Kaya ito, balikan natin dito ang balitang ito courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ito yung dahilan ng pagbaha, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa probinsya, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas dahil ang budget ng flood control ay nilalagay sa bulsa. Okay, balik tayo sa balita.
Dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang bahang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Jesus Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa Kaya flood control. pala kapito ko itong si Jesus Escudero na magiging Senate President. Kasi kapag Senate President pala, makakasingit ka ng mga budget. Kaya ano ang lagi-lagi naman yan? 142 billion para lamang sa Sorsogon. Grabe naman, para lang sa Sorsogon. E tingnan nyo ngayon ang Sorsogon kung anong meron. Diba, wala kang malalaking tulay. Kasama yan sa budget, yung malalaking tulay sa flood control. Kaya mga taga-Sorsogon dyan, tingnan nyo kung maganda ba ang flood control nyo. Grabe. 142 billion, pero hindi naman lahat yan napunta sa Sorsogon. Meron pang ibang lugar na recipient nito. Kaya tingnan natin mamaya kung anong mga recipient na lugar nitong 142 billion pesos na isiningit ni Jesus Escudero. Siyempre, merong konting kickback dyan, di ba? Baka yung 2 billion, ayun, punta na yun sa bulsa. Tiyak yan. Okay, balik tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, CSP Cheese, sinubukan natin siyang kunan ng pahayag dokumento pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hulyo. May mga proposed amendments ang mga senador at mga Ito mambabatas. pala mga kababayan patigilin muna natin tong ano na to. Kaya pala napakalaki 142 billion ang dawit na budget. Marami pala ang nakikinabang diyan kaya nakikita ko baka ito ang dahilan kung bakit kumakampi talaga sila kay BP Sara. Baka dito yung sikreto eh. Baka sasabihin ni BP Sara, "Oops, alam ko kung sinong lumustay sa 142 billion." Yung nilustay ni BP Sara ay ano lang naman, di ba? 642 million. Pero dito bilyon-bilyonis eh. Di ba sabihin ni BP Sara, meron kayong hati sa 142 billion eh. Pinaghati-hatian nyo. Baka yung 18 or 13 ka senador diyan nakikinabang sa 142 billion insertion budget na ginawa ni Escudero. So yan ang nasilip ko kung bakit nandun talaga sila kay BP Sara eh. Baka pareho silang may ginawa sa national budget natin. Tapos pinupukul pa nila kay Romualdez at kay PBBM na ninakaw daw. Sila pala ang nagnakaw eh. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Paki-comment mamaya sa ating comment section. Patuloy tayo sa balita. Pensa ang nasabing usapin noong Hulyo. May mga proposed amendments ang mga senador at mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget natin. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood Ayan, control. Bulacan. Check nyo ang inyong baha dyan. 12 billion pa lang napunta sa flood control nyo. 12 billion pa lang budget nyo sa taon na ito. Ngayon, nasana, bakit binaha kayo ngayon? Nasana yung 12 billion budget para sa Bulacan yan ha. Marami kasi dito nakasulat kung saan napunta yung 142 billion. Pero alam naman natin na parang sa piatos lang, di ba? Maraming mga pangalan na recipient daw tumatanggap mga chicherya. Ganun din dito sa ito na budget, itong 142 billion. Maraming ilalagay din na project daw, project kuno, tinanggap ng ganitong lugar, tulay kuno, seawall kuno, di ba? Pero sa totoo niyan ay kalahati lang siguro ang magiging realidad, di ba? Ang magagawa niyan na totoo ay nasa kalahati at kalahati mapunta sa mga bulsa. Kaya nga, kung taka tayo, bakit gano'n na lang ang pagkiling ni Jesus Escudero na protektahan si BP Sara? Yun pala ay pareho silang may ginawang hindi maganda sa national budget. Okay, balik tayo sa balita. Kortesin ng Bilyonaryo, istado na. Yan lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Nakawayan Rivers, Ugon Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Ulilan, Bukawi at Malolo City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakapagdaraw niya itong tanungin sa isasagawang project hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Flooding is everywhere. Areas were affected by the southwest monsoon, but there are some by insertions. The 2025 General Appropriations Act is allegedly flooded with insertions. Documents obtained by Politico.com show a big chunk of the insertions went to alleged bogus flood control and Ayun, infra projects. bogus flood control. Ibig sabihin ng bogus ay peking mga flood control. Ibig sabihin, tama yung sinabi ko na kalahati lang. Sa 142 billion, yun lang yung napunta talaga sa mga project. Pero kalahati ng 142 ay, siyempre, napunta na sa mga bulsa. Kaya nga, merong Escudero 11, nagiging Escudero 13. Ngayon na Escudero 18 na pala sila ngayon. Yun yung mga pinatawag ng Supreme Court na senador para i-explain kung bakit ang tagal-tagal na bakit hindi nila ginawa ang trabaho nila diyan sa Senado para sa impeachment ni BP Sara. Hindi pa yung inimbestigahan ng 142 billion, baka ito na yung susunod ngayong 28 Congress, imbestigahan na itong 142 billion kung saan napunta. Kaya patay dito si Jesus Escudero. Di ba? Nagaganti din tayo mga kababayan. Ayan, kinarma na. Okay, patuloy tayo. Tapusin natin ang video ito. Courtesy sa atin ng Bilyonaryo News Channel. When it rains, it pours. And just like torrential rains, a staggering 142.7 billion peso insertions were allegedly made during the Bicameral Conference Committee of the 19th Congress under the leadership of Senate President Francis Escudero, which he defended in one of his press conferences at the Senate. May mga proposed amendments ang mga senador at mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado. Totoo yan. Pero, ginastos nyo ba? Ginawa nyo ba ang project? Baka make-over lang, baka superficial lang, baka sa ibabaw lang, di ba? Sabihin natin may semento sa ibabaw, yung pala, walang footing. Walang sa ilalim ng lupa, may culvert sa unahan. Pero, putol, hindi tuloy-tuloy, di ba? Merong ang tulay pero hindi malapad. Ganun yun eh. Ay, nakolokohin nyo nilang nyo.
Kaya dapat lang mabuwag na talaga ang Senado at Kongreso na lang ang ang iwanan kasi walang napinta ang Senado eh. Kapag may impeachment, walang ma-impeach. Ano lang, gastos lang ang Senado sa pork barrel, sa pasweldo. Lagi ng mga sweldo, ang laki ng pork barrel, tapos meron pang isingit na budget. Meron na nga kayong pork barrel eh. Doon kukunin ng mga project nyo, tapos magsisingit pa kayo pala ng budget na 142 billion na kakaya.